Handa na po ang mga tauhan, gayon din ang mga gamit ng Philippine Coast Guard sakaling may tumamang sakuna sa bansa ngayong tag-ulan. Mula sa South Harbor sa Maynila, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Pia, pinangunahan ni Coast Guard Commandant Rear Admiral Rodolfo Isurena at Marina Administrator Dr. Maximo Mejia ang pag-inspeksyon ng gamit at mga rescue equipment ng Philippine Coast Guard dito sa lungsod ng Maynila. Ibinida ng Philippine Coast Guard ang mga rescue at safety equipment nila bilang paghahanda sa parating na tag-ulan kung saan kadalasan nangyayari ang mga kalamidad. Bukod sa mga rescue boat at medical equipment, ipinakita rin ang mga gamit pang scuba at mga pangsagip sa mga taong maiipit sa mga rumaragasang tubig, ulan o mga umaapaw na ilog. Nakahanda raw ang 6,500 na mga tauhan ng Coast Guard na tumugon sa anumang sakunang tatama. Gayunpaman, aminado si Coast Guard Commandant Rear Admiral Rodolfo Isurena na bukod sa tao, kulang din ang equipment ng Coast Guard sa pagtugon ng lahat na sakuna. Kaya puspusan ang pag-train ng Coast Guard sa mga barangay officials at volunteers sa Water Search and Rescue o WASAR para agarang makaresponde ang mga lokal na opisyal sa mga emergency gaya ng flash floods at pagbaha. Walang patid din daw ang recruitment ng PCG para lalong maparami ang kanilang hanay, pati na ang auxiliary force na pawang mga civilian volunteers. Samantala, Pia, sinabi ng Philippine Coast Guard na kinukumpirma nila yung mga reports na may namataang Vietnamese fishing vessel sa Tubataha Reef sa Palawan. Pero alamin daw muna kung ito'y totoo na kung anong ginagawa ng Vietnamese fishing vessel kung bakit naroon sila. Sabi ni Rear Admiral Isurena, alamin din kung baka nagka-mechanical failure lamang yung barko o dumadaan lamang. Gayunpaman, sinasabi kapag engage ito sa illegal activities gaya ng pangingisda sa Tubataha Reef ay agarang huhulihin yung mga nagkasalang Vietnamese fisherman. Samantala, Pia, kabilang sa mga equipment na ibinida dito ng Philippine Coast Guard, yung mga tinatawag na rescue, helicopter rescue equipment, gaya nitong mga stretcher na pwedeng gamitin sa pag-extract ng mga taong sugatan gamit ang helicopter, pati na rin yung mga ladder at kanilang mga harness, pati na rin yung mga stretcher na gamit talaga dito sa helicopter rescue. Kasama rin dito yung mga tinatawag na water search and rescue equipment, gaya nitong mga floating rope na mga lubid na lumulutang kapag nasa tubig, maging ang kanilang mga flotation device at itong kanilang binibid ng tinatawag na rigid hull boat na gamit daw sa urban rescue talaga dahil ito hindi gaya ng rubber boat ay hindi nabubutas kapag tinatamaan ng mga debris mula rito sa ating mga rescue operations na ginagawa kadalasan sa urban setting o dito sa mga syudad. Kasama na rin dito yung mga pulley o yung mga hauling equipment gaya nito mga Rescue 8 at mga pulley at mga lubid na ginagamit naman sa pagtanggal ng mga tao kadalasan sa mga rumaragasang tubig ulan gaya na lamang sa mga nag-overflow na ilog o yung mga binabaha talagang lugar. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Pia. Chino, yung mga chopper rescue equipment, yung mga pulley na yan, karamihan ba yan bago o yung iba dati nang nagagamit at talagang sinasanay na lang nila yung mga iba nilang tauhan sa paggamit nito? Alright, mukhang nahirapan po tayo sa ating linya ng komunikasyon. Chino, maraming salamat sa iyo. Si Chino Gaston po nag-uulat live mula sa South Harbor sa Maynila.